pagpaparami ni Jesus na tinapay at ng isda. So, makita namin na ito ay isa sa mga version, 4,000. Meron din version na 5,000. So, dito ay 7 isda at ilang piraso ng naliliit na tinapay. So, bahagi ko maliwanag na 3 araw na kasama ni Jesus sa mga tao. So, sabi na po ay naubos na ang kanilang mga dala. Sabi na tayo mga Pilipino, mahigit tayo magmahon. Bahagi nyo mga Asyano, ganun din ang mga Hudyo. So, makita mo na sila rin ay sa loob ng 3 araw, yun ang kanilang kinakain. Kaya lang, sabi nga ako, 3 araw na yun. Kaya maliwanag na naubos at gusto na ni Jesus na pauwiin yung mga tao. Ay kaya lang ay mahirap naman ang uwing na gusto pinagalingan ni Jesus, pero baka naman sila yung may matay pag-uwi nila. Kaya maliwanag din na nakita natin dito na nahabang ako sa mga tao. So, patuloy na pagkinaya at pangalaga ng Diyos sa ating katatayuan, pag-ibig ng Diyos, pagkakatayin po ay pinag-iriwan din natin yung Valentine's Day. So, at alam natin ay Valentine ay isang pari na siya ay nung panahon na ito, nung kanyang kapanahunan, ay ikinakasal niya yung mga sundalo, lalo na yung mga bahagyo na rin, yung mga sundalo na lalo na yung mga bago, no? Na may term kasi sa kanila na kung maaaring hindi mo na mag-asawa. Kasi kapag may asawa ka, hindi mo ibubuhay yung buhay mo sa pakipaglaban. Yan lang, bahagi ng ating pananampalataya ang turo ng simbahan natin ay kayo ay magpakasal sa ayon sa turo ng simbahan. Kaya napakahalaga ng basbasan niya yung mga sundalo at yung kanilang kinakasama, yung kanilang inibibig. So, sangayon sa rito ng simbahan. So, kaya bahagi yun na kuntusin ay ipaalala rin natin ngayon kasi marami yun, lalo na pagkatapos ng pandemic na maraming nagsasama ng walang basbas ng simbahan. Kahit na kuminsan ay wala namang hadlang para sila hindi makasama. Kuminsan yung pinakahadlang lamang ay yung kagustuhan ng asawa. Kuminsan hindi na nila nakikita
sila ay basbasan ng Diyos. Bahagi mo yun para maging banal yung kanilang pagsasama. Para makatulog tayo sa utos ng Diyos. Pero yun ang huwag natin kalimutan, no? Na narangako ay yung pag-ibig ng Diyos na naaabang sa ating kanangayuman na ilagay natin yung ating sarili sa biyaya ng Diyos na mailayo tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Pero sabi nga mo namin, yun yung kagustuhan ng Diyos. Kaya kumisan tayo mga tao ay inilalagay natin kumisan yung ating sarili sa tawagin natin ay danger zone. Huwag natin ilagay yung ating sarili sa danger zone. Kasi kahit na yung Diyos, hindi niya tayo nilalagay sa mga tinatawag natin danger zone. Gusto niya higit natin pangalabangan yung kanyang biyaya at pagkabata. Kaya nga, siya ay naparito upang tayo iligtas sa makasalanan. Ayos tayo ay tubusin sa ating mga kahinaan at kakulangan. Kaya yun naman yung makita natin, higit sa lahat, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nawari ay maitulog natin sa mga taong naging kabahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Nawari ay tayo ay sinakal ng habag ng Diyos para tayo din